Bukod sa basura, barado at lumang drainage system ang kabilang sa mga itinuturong dahilan ng paglala ng baha sa Metro Manila. Nagtayo rin daw ng mga istruktura sa mga daluyan ng tubig. May report si Joseph Moro. Sofa, lumang muebles, gulong, troso at pintuan ng ref. Ilan yan sa basura na hakot sa Tripa de Galina Pumping Station. Isa ito sa 71 pumping station na ino-operate ng MMDA para makatulong sa pagpapahupa ng baha. Kailangan lang namin ma-pump out palabas yung tubig. Minsan nagkakaroon ng delay dahil sa basura. Bumabara rin ang basura sa mga drainage kaya bumabagal ang paghupa ng baha. Sabi ng Public Works Department, papalitan na rin ang mga lumang drainage pipes sa Metro Manila na maliliit na nga barado pa. 70% of the drainage system in Metro Manila are already shielded. So, the efficiency of the drainage system at Metro Manila is only about 30% siguro. Bukod sa basura, itinuro ng geologist at UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay na dahilan ng pagbaha ang pagtatayo ng mga bahay, gusali at kalye sa ilang natural na daluyan ng tubig. Sangayon dyan ng DPWH. Because of development and population increase, actually halos wala na pupuntahan ng tubig baha kundi sa mga drainage system nila. Naano na rin ipinunto ng MMDA na posible umano na pagpapalala ng pagbaha ang konstruksyon ng MRT-7 Batasan Station sa Commonwealth Avenue. Sama-saring basura ang nakuha roon. Sa drainage namang ito may nakaharang na poste ng MRT-7 ayon sa MMDA. Problema nila ang itinayong manhole sa ibabaw mismo ng drainage pipe culverts pati na ang footing wall ng proyekto. Sabi naman ng MRT-7 Project Management Office ng SMC, hindi ang kanilang pasilidad ang nagpapabaha sa Commonwealth. Itinayo raw nila ang kanilang mga estruktura sa labas ng existing drainage lines at hindi nila nakakahadlang sa daluyan ng tubig. Kaugnay naman sa pinupunong manhole, nakita raw nila sa pagsusuri na hindi ito nakakahadlang sa daloy ng tubig sa pipe culverts. Binahari ng San Mateo at Rodriguez Rizal, pero ayon kay Rodriguez Mayor Ron Evangelista, hindi raw ang pag-apaw ng Wawa Dam ang dahilan yan kundi ang mga flood control ng DPWH. I think there is something wrong with the design. Instead kasi na malapad ang ilog, committed eh. Napansin namin na yung mga riverbeds masyado ng silted din. Mabababaw na yung mga riverbeds. Kailangan din natin ma-increase yung carrying capacity mga ilog para mas mabilis yung pagdaloy ng tubig baha. Bilang tugon sa pagbaha, magtatayo raw ang DPWH ng mga dam sa Sierra Madre para mas kontrolado ang tubig mula roon pababa sa Metro Manila. We might be able to start doing that 2027, 2028 siguro. Solusyon din ng 24.9 billion peso Metro Manila Flood Control Project na isa sa moderno ang nasa 40 pumping station at magtatayo ng 20 bago. Hinuhukay rin at pinapalalim ang Pasig at Marikina River, gagawa rin ng catchment basin o pansalo ng tubig sa San Mateo Rizal. Para hindi rin bababa kaagad dito sa Marikina River o kaya sa Pasig River. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.